Magandang gabi po. Ito po si Toto Tirador. Ang ating tiradorin ngayon ay si Tambi. Pag sinabi ko si Tambi, siya po si Bonjing. Malaman niyo mo kung sino si Bonjing. Pero bago ang lahat, nais ko munang i- ibigay sa inyo ang aking teka, ang aking tinatawag na channel ID habang nag-antay ako ng audience. Ito siya. At ito pala, habang nagmamaniobra ako, ang pag-usapan po natin ay mag-focus ito o magsisintro sa nangyaring pag-archive ng Senado kagabi ng kaso ng impeachment na sinampa ng House of Representatives. Nang ibig naman po sabihin yan ay parang good as dead. Pero hindi pa naman patay. Good as dead lamang. Ngayon, may pag-asa pa naman yun na buksan. Kaya lang, matinding bakbakan na naman ang mangyari sa debate para mapayagan, pagbuto-butuhan pa ng Senado yan kung bubuksan man o hindi. Yan po ang masakit na katotohanan. Ibig sabihin naman po, bakit na gano'n nangyari? Kasi naman po sa katotohanan ng buhay, ang lahat po na nagsimula sa maling balak ay mag-uwi rin sa walang kwenta. So, ang katotohanan niya, walang kwenta, umiikot-ikot lamang po ito sa katotohanan na ang pangarap lamang ni Bonjing na masidhi na pangarap ang dahilan kung bakit nagkaganito-ganito ito. Tapos, ang problema, sa sunod ko na lang i-vlog yung mga sinasabi ng mga reaksyon na kasunod ko na lang. Mga reaksyon ng mga congressman, mga kakampi nila patungkol sa isang issue na binabato sa kanila ng Supreme Court. Actually, isang dahilan kung bakit binasura ng Supreme Court ang ganun pangyayari. So, ito na ngayon. Pag-usapan na natin ngayon. Pero bagong lahat, nais ko muna ipresenta habang nag-antay pa ng audience ang aking tatawagin kong channel ID. So, yan po ang channel ID natin. Ito po. Ano na? Bidim. B-E-M-E-D. So, ito po ating channel ID. Habang nag-ientay ako ng tinatawag na pagpasok ng iba pang subscribers natin. Ako po si Dr. Toto Tirador. Magandang gabi, Bingi Kito. Catalunya Kausing. Magandang gabi rin kay Ako Edgar po Nacion. ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. Tambi. At kumuha ko sa ng bar exam 2020. noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan
At diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging Hello, Rod isang State. honest na tao. Ako po ay na-disband Violet Brown. noong Magandang gabi po. 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng Pastor reklamo Rodi ng Rabi. plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Okay, umpisa na natin, no? Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ganito. Natandaan ninyo na binasura po ng Senate yung fourth impeachment complaint na pinasa nila doon. Ito po, ang dahilan po ganito, ang konteksto niyan, bakit nila binasura. Pag-usapan natin ang legal na dahilan na binigay nila. Ito po yung nuclear reactor reacts. At iyak dito si Tambi. Kasi talagang dito na natin nakita ang kulay ni Tambi na gusto talaga maging presidente. Galit na galit siya sa nangyari. Ito po ang nangyari. Ang una, binasura ng Supreme Court ang kanilang impeachment complaint na pang-apat. Apat kasi yun eh. Yun yung pang-apat. Ang katwiran ng Supreme Court sa pagbabasura ay lumabag na sa panuntunan o batas ng konstitusyon na isa lamang sa isang taon ang impeachment complaint na dapat na isasampa na umpisahan ng House of Representatives. Ngayon, nagbigay po ang Supreme Court noong 2003, 2004 ng panuntunan na para masabi mo na naumpisahan na ng House of Representatives ang isang reklamong impeachment, ay dapat ito mula ng pagkatanggap sa araw na yon magbibilang ng 10 session days. Kailangan sa loob ng 10 session days ay ikalendaryo nila para pag-usapan ng buong lahat ng membro ng House of Representatives na ang tawag nila dyan ay plenary. So sa pag-usapan, may karugtong pa na utos ang konstitusyon. At ang utos na ito matatagpuan mo sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 na nagsasabi mula sa araw na matanggap ng House of Representatives ang reklamong impeachment na beripikado, magbibilang na ng 10 session days. At kailangan, ulitin ko lang, na ikalendaryo na for business, order of business ang tawag nila. At mula doon, 3 araw, ay i-refer nila or ipasa nila doon sa House Committee na proper. At usually, ang committee na proper ay House Committee on Justice. So dahil ang 3 na yun ay hindi ginawa ng House of Representatives at napatunayan pa sa speech o sa opening address o di kaya sa sponsorship speech ni Senator Rodante Marcoleta. At pinakita niya Marcoleta ang ebidensya na binaboy pala talaga ng House of Representatives ang 3 reklamo. Kasi ganito po pala nangyari. 4 na reklamo. Yung 3 ay sinampa noong December 2, December 4, December 19 in the year 2024. So kung pag-usapan mo 10 days, dapat matagal na ito na submiti. Ngayon, noong February 5, huling araw ng session ng Kongreso, ay nagsubmiti ng sinumiti nila pang-4 na impeachment complaint. Kinalendaryo nila. Ano nangyari? Pinag-usapan nila kalendaryo. Nung kinalendaryo, inaprubahan nila ang 4th impeachment complaint. At nag-decision sila na ibigay na ito sa Senado bilang official impeachment complaint ng House of Representatives. Tapos nakita nyo kung
Nagpanood ko sa TV, sa live stream, na tumigil na sila at adjourn. Session is adjourn. So, pag-adjourn, ang nangyari sa kanila ay may nagbukas ang session, additional order of business. Ibig sabihin po, nakalimutan nila na may 3 pang impeachment complaint. Yun ang pinakita ni Marcoleta na ebidensya. Tapos, ang ebidensya pa na hindi talaga nakakalendaryo yun ay hindi nakalagay sa order of business na libro nila. So ngayon, nung inutusan sila ng Supreme Court na magsumiti ng ebidensya, itong House, ang sinumiti nila ay journal of business kasi doon lang hinabol na lang ang pagkalendaryo ng 3 impeachment complaint. So ibig sabihin from the start, wala pala talaga silang balak na ipag-usapan yung 3 naunang impeachment complaint. At ang gusto nila mangyari, yung pang-4. So yan ang na-discover. At bakit? Dahil po dyan, sinabi ng Supreme Court tahasan sa decision nito noong July 25, wala pong kapangyarihan o walang choice, walang discretion, walang karapatan mamili ang House of Representatives, kahit pa ang Secretary General, kahit pa po ang Speaker na si Tambi, na tinatag ni Jaime Marcos na bonjing. Bunjing na, bata pa, lulong na. Ay, tawag niya. Bibig lulong kasi sobrang kurakot talaga. Sobrang kurakot. Hindi ko lang alam kung bakit tinatabunan na, ginagamit na ngayon ni Tambi yung impeachment pantabon sa kanyang pinagnanakaw. Anyway, ang nangyari, sinabi sa Supreme Court sa kanya, wala kayong kapangyarihan mamili kung alin sa reklamo na 4 ang unahin ninyo, maliban na lang kung ang unahin mo ay yung number 1. Kailangan sumunod ka sa kung sino pangalawa, hindi ka pwede kailangan unahin mo 1. So, walang kapangyarihan. Sabi ng Supreme Court, kung base sa Constitution, walang kapangyarihan ang House of Representatives, ang Speaker o ang Secretary General na unahin ang pang-4 na impeachment complaint o siyang bigyan lamang ng attention. Because of that, nagdeklara ang Supreme Court na dahil inuna nyo ang impeachment complaint na pang-4, ay tinitingnan na namin ngayon na dismiss na yung 3. So, big sabihin, nung pagbukas ulit ng session, ay pinag-usapan, sabi na, wow, mali. Sabi na ng mga ilan ni speaker, wow, mali, paano yung 3? So, binuksan na naman nila, kunwari, in-archive nila. So, nag-motion si Manix Dalipi na majority floor leader to archive the 3 impeachment complaints at granted. Okay? Na-archive na. Yan ang nakita ngayon na Supreme Court kung bakit nila ito diniklara na bawal na ang pang-4 na impeachment complaint sapagkat ito po, nung binasura yung 3 impeachment complaint na nauna, ito ay nag-umpisa na ang taripa, ang reglementary period, ang 1 taon na pagbabawal na magsampa ulit ng bagong impeachment complaint. So yan. Ngayon, inargumento ngayon itong mga taga-House of Representatives, sila ni Martin Romualdez, hindi daw sila nagkamali sapagkat sinunod lamang daw nila ang Ernesto Francisco Doctrine na nagsasabi na magsimula lang ang bilang ng 1 taon na reglementary period kung mai-refer na yung naunang reklamo. Hindi naman daw nila ni-refer yun. In-archive nila. At sinabi nila dahil wala pang batas sa archiving, ay hindi daw nila pwede sabihin na bad faith sila. Bad faith na nga kayo. So, ibig sabihin ganun ang argumento nila. Pero nevertheless, hindi po mangyari yan. Kasi alam nila may 3. At wala silang discretion at very clear naman sa utos ng Constitution. So, hindi ka makaklaim ng ikaw ay inosente na bakit mo binasura yung 3. Because you cannot claim na inosente ka, hindi magkakaroon ng tinatag na operative fact na dahil inosente naman kayo, House of Representatives, yung ginawa nyo sa pang-4 na complaint, ay pwede nang tanggapin. Pero hindi. Sinabi sa Supreme Court, ba hindi pwede. So, sinabi rin sa Supreme Court, ang pangalawang dahilan nila, na nilabag po ang karapatan ni Sara Duterte, kagaya ng karapatan ng ibang tao rin, kahit sino, na pinapasagot nyo muna yung tao sa reklamong impeachment. Kahit pa na pinirmahan na ito ng 1/3 na congressman
So yung pinirmahan ng 215, sinabi ng Supreme Court, dapat binigyan nyo ng kopya si Sara, kasama ang mga ebidensya, at pagbigyan siya ng pagkakataon na magsumagot. At ang iba pang utos ng Supreme Court, dahil ang impeachment case ay hindi lamang concern niya ng 1/3 na congressman, dapat lahat ng congressman ay binigyan ng kopya at hayaan sila magdesisyon kung sasali sila o hindi. Ganun sinabi ng Supreme Court. Okay, nevertheless, sabi ng Supreme Court, dahil hindi nasunod ang due process o pagkakataon na binigay para sumagot, ay dineklara naman nila null and void. Hindi lang na bawal, kundi null and void. Ibig sabihin, from the start, invalid na. Yan ibig sabihin na null and void. So ngayon, kung gano'n, ang sinasabi naman ngayon ng sa House of Representatives, nag-file sila ng motion reconsideration, ay bakit nagdagdag ng bago? Wala naman sa Constitution yan, yung sinasabi due process. Kasi nakalagay po sa Constitution sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, ay kapag na pirmahan or nagdesisyon na yung 1/3 na dami ng congressmen na sa impeachment na yan, ay ipadala sa Supreme Court. Pero ang sinabi doon is filed. Ang salitang ginamit, once 1/3 of the Congress filed. Pag filed, iba pong filed, iba yung signed. Yung signed, pinirmahan pa lang. Maaari mo pirmahan pero hindi mo pa pinasa. So, ibig sabihin filed, pinasa, tinresmit na. Ngayon, ang sabi nila, ay wala naman doon sinabi ro na due process. Sinagot kayo sila ng Supreme Court doon sa decision mismo. Hindi hindi nakalagay. Pero obligasyon nating lahat na bago mo tanggalan ng karapatan ang kahit sino mang tao, mapagobyerno man na tao o hindi, mapa-opisyal man o empleyado o hindi, o pribado, kailangan po pasagutin muna. Kasi nakalagay po yun, pinakaunang pangtaong karapatan o karapatang pantao o di kay human rights, nakalagay dyan sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Puntuhin ko muna, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ibig sabihin, kung teacher o police ang tanggalin, sa gobyerno sila, may public office sila, may karapatan pa ba sila na pagbibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa kasalanang binabato sa kanila? Of course, kasama po yan sa tinatawag, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Na ibig sabihin, lahat ng tao ay patas dapat ang pagtingin ng batas. So, kung mataas man, ganon din, binibigyan ng karapatan na sumagot, dapat ang mga bababa, mga janitor, pinakamababang empleyado ng gobyerno, ay bigyan din ng karapatan na sumagot. At sinabi ng Supreme Court sa kanilang decision sa paliwanag, at mas matindi pa ang rason ngayon na bibigyan nyo ng karapatan ng pagpaliwanag si Sara Duterte kasi national interest na ito, national security dahil Vice President ang involved. Yun po ang sinabi. So ngayon, hindi makaiyak sila ni Bonjing. So pumunta ngayon sa Senado, ang utos ngayon ng Supreme Court ay hindi lang basta-basta kay binasura ang 4th impeachment complaint. Simpleng order lang yan. Pero mas matindi pa ginawa ng Supreme Court para maintindihan ninyo bakit nagkaiba, bakit nagkatindi. Kasi bihira lang po mangyari sa decision ng Supreme Court na mayroon pang sinasabi immediately executory. Nung nangyayari lang po yun sa disbarment, kagaya ko, nung pinasahan ako ng utos ng Supreme Court na i-disbarred ako, nakalagay sa akin effectively, immediately executory. Wala na akong magagawa. Hindi na ako pwede magiging abogado ng panahon na yun pagkatanggap ko. So, ganun din na Supreme Court, hindi nila pwedeng patakbuhin ang impeachment complaint dahil diniklara na nila na immediately executory na ang pang-apat na impeachment complaint ay basura. Magayon, ang karugtong niyan, mas matindi pa ang utos ng Supreme Court. Diniklara nila na sa simula pa lang ay wala ng visa. Null and void. So because of that, nagtahasan pa sinabi ng Supreme Court sa dulo, the Senate has no jurisdiction. Dahil gano'n, sabi nila ni Amy, ni Cheese, at mga sila ni Marcoleta,
mapaparusahan naman kami ng korte ng contempt kung hindi namin ipa-immediately executory ito. Na kahit may karapatan pa kayo mag-file ng motion for reconsideration, mapaparusahan naman kami ng contempt. So ngayon, dahil immediately executory at ang executory doon ay walang visa, napilitan ngayon sila ni Chis Escudero na hindi sumuot ng kanilang uniforme o robe na bilang judge. Bawal sa kanila maging judge dahil null and void from the very beginning. So, niresolban nila ang issue sa pamamagitan ng sila ay senador. Senador lang. Nung senador sila, nagbuto-butuhan sila kung ano ang gagawin sa reklamo na nakarating sa kanila. So, ang naging decision nila is to abide. Ay, hindi naman abide ang ginamit nila na term. To respect the decision of the court, the Supreme Court, and to send to the archive yung kasong impeachment at saka sakaling babaguhin ng Supreme Court ang kanilang motion, ang kanilang utos, ay sa kanilang gagawa ng paraan na ibabalik. Ganun lamang po. Akalain mo na nasaktan ng husto doon si Kwan? Nasaktan doon ng husto si Tambaluslos kasi nag-speech pang kanyang pinsang buo na tinawag siya na tambi, na lulong. Ibig sabihin, lulong sa pagnanakaw. At nagsuggest pa siya na ang tanggalin ng business si Sara Duterte, tanggalin na halal ng bayan. Bakit hindi tatanggalin yung pinili na lamang ng mga congressmen at tanggalin na speaker? Nagkaalit na gusto si Tambaluslos doon. So ito, pakinggan natin yung balita dito sa Bilyonaryo News Channel. So sa Bilyonaryo News Channel, nakikiusap ako sa inyo, nagagamitin ko po yung inyong video presentation. Ito po. Yan. Sabi nila, inilibing na ang impeachment. Inilibing na rin ang pangarap ni Tambi na si Bonjing. Pakinggan natin. Pero buhay pa ang bangayan ng Senado at Kamara. Balitan natin. Patay na ang impeachment ni VP Sara. Pero buhay pa ang bangayan ng Senado at Kamara. Para sa mga bumotong i-archive ang articles of impeachment, politika lang naman daw ang nasa likod ng reklamo. Pero sa ilang kongresista, tinakbuhan lang ng mga senador ang kanilang mandato. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah. Pinky, bonjing kung tawagin ni Senator Amy Marcos ang isang kongresistang nakinabang umano sa impeachment. Isa yan sa mga matitindi niyang binitawang salita ng bumoto ng resounding yes kahapon sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Patay na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 1941, opisyal nang inarchive ng Senado ang impeachment complaint bilang adherence sa Supreme Court ruling na unconstitutional ito. Isa sa mga pumabor ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Bukod sa kanyang resounding yes, binatikos pa niya ang House of Representatives. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Okay ha? Sino ba yan? Si Bonjing. Walang iba kundi si Tambaluslos. Okay. Hindi pinangalanan ng senadora kung sino ito, pero sinundan niya ng matinding pasaring sa Kamara. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Umiyak si Tambaluslos dyan. Anyway, yung sinasabi niya na lulong, ay nag-umpisa yan. Tama yung Sinyak Reactor Reacts na yan ay nanggaling sa Agusan Mars na si Lulong, napakalaking buwaya. Inamatay na rin si Lulong. Ang ilang tao ata kinain nun. So ito, ganun, tawag niya kay Tambaluslos, malaking tiyan, si Bonjing, na bata pa ay lulong na. O yan po ang terminology ni Amy. Sa totoo lang, si Amy makata lang kung magpresenta ng kanyang mga diskarte. Kung makata man siya, pero malalim ang talab.
Ayan na, papakinggan muna natin si Aimee. At ano ba talaga ang galit dito? Magpipinsang buo naman sila. Kasi po, kung si Aimee tanungin mo, dahil kay Tambaluslos nasira yung kapatid niya, nasira yung pangarap nila na maibalik ang pangalan ng Marcos na nasira sa panahon ng tatay nila ay pinalayas sa Pilipinas. Yan po ang mission ni Aimee naman. So, ang problema ngayon kay Aimee dahil sa kumakampi siya kay Sara, tinitingala siya ng mga kapwa niya Ilocano na traidor daw sa Ilocano. Pero ilan lang yung nagsasabi niyan. Kung ako naman tanongin nyo, ay nakakatulong pa siya sa mga Ilocano. Maibabaw niya ngayon ang karangalan ng Ilocano dahil hindi niya siya nagpadala-dala kay Tambaluslos. Diba? Ganun lang yan. Okay. Kaya nyo yan. Cheap political trick ang tawag ni House Deputy Majority Leader Zia Ito, unang umangal si Zia Alonto Adyong na siya rin po ay umamin na hindi nila alam kung saan napunta yung pera hanggang Merigris Piatos lang ang alam nila. Pero hindi nila alam kung ninakaw ba ni Sara o hindi. Ibig sabihin hanggang ngayon, dahil inamin niya, pati si Congressman Paulo Ortega, inamin niya rin, Lira, ibig sabihin wala po silang ebidensya kung ninakaw ba ni Sara o hindi ang pera. Alonto Adyong dito. Anya, kesa atakihin ng Kamara, mag-focus na lang daw ang senadora sa trabaho nitong maglitis ng impeached officials at huwag takbuhan ito. Sabi naman ni House Senior Deputy Isa pa Speaker itong- J.J. Suarez, walang sino man ang Isa pa itong pinakamakakurap na congressman ito si J.J. Suarez. Grabe ito. Sobra. Kahit magalit ka sa akin, kasuhan mo ako J.J. Suarez. Sobrang kurap mo talaga. ding magdikta sa kanila kung sino ang dapat mamuno sa Kongreso. Pero paliwanag ng senadora, nararapat lang daw na i-mention niya sa explanation of vote ang issue sa Kamara kahapon. Politika naman talaga Hmm. at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Ambisyon ng dambuhalang sanggol, pero walang misyon. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. May chismis umano siyang natanggap na may ilang kongresistang tutol sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez na na-re-elect ng buksan ng 20th Congress nitong Hulyo. Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Nang tanungin kung Inantay kasi kung saan susuporta si Bongbong Marcos. Kaya lang, hindi lang dumating. Kasi iniisip no ang si Toby Chanco, yun ang gagawin ng speaker para babangon na naman si Bongbong. Kasi si Toby Chanco, ang asawa niya ay kamag-anak din ng mga Marcos. Tapos, kung hindi si Toby Chanco, ang napupusuan nila, napapalit, ay si Congressman Albi Benitez ng Bacolod City. Malapit din kasi ito kay Lisa Araneta Marcos. Kasi mga Ilongga ngayon na mga hybrid. Okay? nabakalalim ang hidwaan sa pagitan ng magpinsang Marcos at Romualdez, sagot ni Senator Aimee. Wala namang personal dito, wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan. Pagdating sa impeachment, kumpiyansa ang senadora na malabo nang magbago ang isip ng SC, kaya dapat lang ang archival ng mga reklamo. Ibig sabihin, pinatay ito dahil nga immediately executory ang desisyon ng Korte Suprema. Mas maganda raw yan sa hinaing motion to table ni Senate Minority Leader Tito Soto para hindi magkaroon ng constitutional crisis. Patay na pwedeng buhayin. So kung tinable, buhay yon na pwedeng patayin. Bumuhos ang disappointment sa oposisyon matapos ang naging pagboto. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. Hindi po dapat mahirap at teknikal ang impeachment. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Hintayin lang ang final decision. Sa 12 taon
Sa gitna ng botohan ng mga senador Ito naman mga grupo nila ni Akbayan. Mga hindi sila, mga pikon, inatalo sa botohan tapos thumbs up, thumbs down, thumbs down. Anong klase mga ugali ng mga tao ito? gabi, spotted ang silent protest na thumbs down ng 12 progressive individuals na ito sa loob ng session hall. Ang isa sa kanila, apo ni dating Pangulong Cory Aquino at pamangkin ni dating Senador Noynoy Aquino, si Kiko Aquino D. Na-trigger ang Sara mga ito, mga bubo kasi yan eh. Naniwala sila sa mga konting mga paikutan ng mga dila, tamis ng dila nila ni Akbayan, nila ni Senator Risa Hontiveros, mga grupo nila, kasama dyan si Percy Sindanya na matabil ang dila na kung pag magsalita ay hindi mo maintindihan at hindi niya alam ang lohika ng mga pinagsasabi niya. Ito yung mga grupo yan, mga walang kwenta. Hindi nila naintindihan na bakit hindi nyo isipin ang naggumawa ng kabastusan ay ang mga congressman? Sila ang dapat ang binababoy nyo kung bakit hindi natuloy impeachment. Kasi kung hindi nila binaboy at ang unang impeachment complaint lamang isinampa nila, wala na sana problema. Ngayon ay nanonood na tayo ng trial. Office of the Sergeant at Arms para i-escort sila palabas ng venue. Pero nang makarating sa gate, hinarang sila sang-ayon sa utos ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hingiin ang kanilang mga pangalan. Paglabas namin, sinundan kami ng mga security hanggang sa CR, hanggang sa hagdanan at sabi niya hindi daw kami palalabasin, tahimik ang aming protesta. Pero sinaraduhan na nila ang exit gate at hanggang gate ngayon. Pero walang kumakausap sa amin. Basta ang malinaw daw, hindi daw kami palalabasin. Intimidation at harassment ang tawag ng Impeach Now Coalition dito. Komento ni Senadora Aimee, kailangang ilugar ang ganitong pagpoprotesta. Wala sa lugar ng pag-protest dito. Masagrado yung takbuhan doon eh. Pero wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? Dapat i-respect. Mga walang ugali. Kahit papaano, di ba? Sabi ng Impeach Now Coalition, mas paiigtingin nila ang mga susunod na protesta dahil inabandona na ng Senado ang constitutional mandate nito to try and decide on the impeachment case. Yan, kabubuhan yan. Pag sinabi yun, abandon. Kabubuhan yan. Hindi ba ninyo naintindihan na pag sinabi mo try, kasama dyan ang desisyon ng power na to try? Yan ang problema sa inyo. Pinasok tayo ng mga bobo na mga ugali. Wala naman kayo ibang inisip kundi sarili yung agenda. At ang agenda niyo naman ay tatakbo ng presidente si Risa Hontiveros. Laban naman kay Tambaluslos. Nagkasabay-sabay lang kayo kasi alam nyo kasi hindi kayo manalo kung nandyan si Sara. Ako inaamin ko kahit hindi ko iboboto si Sara, mananalo talaga siya. Base po sa reaksyon ng boto nung nakaraan. Ganun po. So, because of that, ng pinakamalakas na contender siya, presidential timber, kumbaga, ay dapat tanggalin, tapyasin, para ang tatakbo na lang si Tambaluslos at saka si Risa, o di kaya sasali pa si Rapi Tulfo. Sila na lang mag-ikot. Tapos nakikita ko po kay Tambaluslos, kasi nagiging kakampi niya na yung mga dilawan at saka mga pinklawan, ay madali niya, hindi ko alam kung binayaran. No? Maraming mga vloggers kasi na dilawan ay napunta na kay Tambaluslos. So bakit pumunta? Anong sagot? Wala akong ebidensya kung anong dahilan. Isa lang man dahilan. Pwede mo ka magtanong kung magkano ba ang dahilan, magkano gastos ng mga dahilan. Pero hindi ako nagtatanong, hindi ako nagtuturo kung ano, wala akong ebidensya. Pero anyway, iyan po ang katotohanan. Patay na ang pangarap nila maging presidente dahil patay na rin ang impeachment laban kay Sara. Mercy Nervasa Suzuki, ang kasamaan nila hindi magtatagumpay kapag merong batas na dapat masunod. Batas ay batas, Dr. Toto. Kaya congratulations kay Issy at sa mga Senado. Sumusunod sila sa batas. Ganun po yung batas. Ang tawag dyan, Duralex, Sedlex. Di ba Duralex na baso? Kahit kanyan, bote yan. Pero kahit ihulog mo sa simento, hindi nababasag. Ganun po ang batas. Duralex, Sedlex. Si Nuclear Reactor React sa Toto, ang kailangan gawin para ma-reinstate ang license mo, pwede naman po na manawagan ako na kung pwede
sumulat po kayo kay Chief Justice. Ang kanyang email address, Chief Justice, tingnan ko, ang email address ng Chief Justice, sumulat po kayo doon at request ninyo na pagbigyan naman ako na ibalik ang lisensya ko. So, Chief Justice, email address of yan. Maari akong manawagan, magbibigay ako ng sulat na kopyahin ninyo at iyon po ang inyong kopyahin at pagsumulat kay Chief Justice. O di kaya sumulat din sa Public Information, PIOSC@judiciary.com. So ito po yung email address ng Chief Justice. Kung gusto nyo independent, sumulat po kayo. Nandyan po. So anyway, maraming salamat nyo, Clareactor Reacts. Ruth Stair, Argo, hello, Katoto. Rodi Rabi, stay safe. Sabi Pastor Rodi Reside, thank you po. Tapos si Nuclear Reactor Reacts ulit, pwede naman siya mag-vice kay Inday. Then tatakbo siya president sa 2034. Wala eh. Masyadong maagang pangarap eh. Rodi Rabi, Maroja Rabon, kasinungalingan niyo ni Diablong Marcoleta. Hindi, mas maganda pa naman Marjora Rabonsica. Ano mas magaling? Sa totoo lang, nahanga ako. Hindi ko binuto yan si Marcoleta, pero napahanga niya ako sa ginawa niya. Talagang batikang abogado siya kagaya ko. Alam mo, ang batikang abogado na trial lawyer, yung pagkakaiba sa mga abogado na hindi nagiging trial lawyer. Ang mga abogado na trial lawyer po ay mabilis sila sumagot kahit anong isyu. Parang click lang ng kanilang daliri, andyan na kagad ang sagot. Ang bilis nga sumagot eh. Kaya ganun po ang tatak ng batak na abogado sa korte. Pastor Rodi Rabi, wala na pag-asang magiging presidente si Tamba. Corrupt na, swapang pa. Oo, inubos niya yung pera eh. Sa Vicente Barnido, blessed evening, Attorney General Toto, more power. Thank you po. Jusber Regala Lubon. Mas lalo na patay sa kaso ni Bantag. Ayon. Tinangako naman ata siya, no? Ibablog ko mamaya bago kay Bantag. Jupao Gasol. Salot Dr. Toto. Inday Siskon. Grabe hustisya sa Pilipinas. Ay nag-ala Judas. Alam mo naman ang kwentong Judas ay hindi natatapos kahit sa mundo ng mga kapatid dating Muslim, yung mga leader doon, may mga Judas din. Sa atin, maraming Judas. Ganun po yun. Natural. Kaya kung ikaw may plano sa buhay, ang the most na matatanggap mo, na gagawin mo is, itahimik mo na lamang ang plano mo kasi maraming Judas. Beware na nakikinig si Judas. Ganun lang po. Ang pwede mo lang ilabas yung mga bagay na sa tingin mo ay hindi na kayang baguhin ni Judas. Kahit anong pang Judas bang mangyari. So, si Violet Brown, Doktor, baka po humanap uli ng ibang may kakaso kay BP Sara si Tambalos. Hindi i-expect mo na yan, hindi mawawala ng mga diskarte ng baraha yan. Dahil hindi niya natanggap na natalo siya sa kaso, Tambi will not stop to get what he wants. Ganun, what Tambi gets. Pero mo tamakbo siya ng congressman, lahat ng kalaban niya, pinatras niya. Binayaran niya ata na pera para manalo siya na congressman sa 1st District ng Leyte. Bisja. Good eve, sir. Toto, ano sa tingin niyo po, hindi kaya mag-reverse ang decision? Hindi na po mag-reverse yan. Hindi ko lang binabase po sa karanasan ko, kundi binabase ko po sa lakas ng argumento at lakas ng pundasyon ng batas na ginamit sa desisyon na sinulat ni Justice Marvic Leonen na inappoint ni President Noynoy Aquino sa Supreme Court. Magna cum laude po ng gumraduate sa College of Law ng UP si Marvic Leonen. Kaya bihirang-bihira pong isang gumraduate sa mga Bachelor of Laws kahit sa anong eskwelahan. Bihirang-bihira, mahirap pagka-cum laude. Kasi sa sobrang stricto yung mga sa loob ng klase. Malalaman nyo kung a-attend kayo ng school, sa law school. Nako, sobrang hirap. Unang-unang problema mo dyan, pag medyo matanda ka na nag-aral,
Ang kalaban nyo dyan, edad nyo. Paano nyo mamimemorize yung mga binabasa? Napakahirap po. Okay? So, ngayon, good afternoon ng San Juan. Tapos ang ibig sabihin ng punto ko pala, Abisja, dahil sa malakas sa batas, tama sa batas, ang lahat ng sinabi ng desisyon ng Supreme Court ay hindi na po nila babaguhin yan. Napaka-imposible. So, Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Dr. Toto, Tirador, katotohanan, kausing salamat po, Ferdi. At tapos, Nuclear Reactor React, si Lulong ay isang napakalaking buwaya galing sa Agusan, Mars. Oh, tama kayo. Argo, spoiled na bunjing. Si Asidre, bunjing din. John Asidre, bunjing number 2. Mr. Romualdez Tambe, ako na naman topic niya. Nuclear Reactor Reacts, yan Lulong ng Lanao Lake. Sinong Lulong ng Lanao Lake? Maliit naman si Congressman siya Adyong Alonto. Maliit, hindi siya bunjing ang tingin ko eh. Gwapo pa nga eh. Magandang katawan eh. Siguro dami ng mga chicks dyan pinaluha. Congressman siya Adyong? Kahit na alam ko reliyoso ka na Maranao na Muslim, pero sigurado ko maraming mga nagkagusto sa ng mga Maranao at saka Kristiyano na mga chicks. Gwapo ka kasi eh. Yan ang wala ako eh. May buhok ka pa. Naku. Ilagaan mo naman yung pagkagwapo mo, Congressman. Alam ko, ang lahat ng mga Ilonggo na sa bayan ng Wao na bumubuto rin sa iyo, ay panalo ka ron. Ikaw ang paborito ng mga Ilonggo sa Wao. Kasi ang Wao po, katangitanging bayan sa Lanao del Sur na kaisa-isa mga Kristiyano ang mga nakatira. Pero ibang bayan ng Lanao del Sur ay panay mga Maranao yan halos lahat. Pero itong Wao, yan, kaisa-isang Ilonggo na bayan yan. Ilonggo speaking. Kaya hinugis yan ng panahon. Nasa ngayon ay mga kakampi ni Kwan, mga butante na panalo dyan si Congressman siya Adyong Alonto. So doon pala umalma mga magnanakaw. Umalma mga magnanakaw. Ay! Argo, lagot yan si Adyong kay Lacson. Pangalanan daw ni Lacson. Ganun ba? Congressman siya Adyong Alonto, nakalinya ka na sa listahan ni Ping Lacson. Nako naman, ipaglaban mo naman ang lahing Maranao. Adyong, Zia, paglaban mo, So rasa, so mga Maranao, so mga Maratabat, tano, Okay. Argo, lagod, na impeachment, dead on arrival. Tapos, si Virgie Piquero, Present Dr. Toto Kasing, nahabol ko na live mo. Salamat po. Si Argo, bastos na ng akbayan na yan. Mr. Romualdez Tambe, Pico na iyakin pa. O nga, iyakin. Ngayon lang umiyak na si Tambaluslos eh. Tapos, danakot pa nung sa speech niya, tinakot pa niya justice na kung hindi mag-decision pabor sa kanila, ay sa amin ang kapangyarihan ng pag-impeach. I-impeach ko kayo. Naku, 13 na justice. Ano kaya mangyari sa atin pag in-impeach sa mga 13 justices? Virgie Piquero, NPA yan mga akbayan daw. Hindi naman siguro. Makakaliwa lang isip. Tapos sabi niya ko, Mongoloid na Aquino. Sino bang Mongoloid na Aquino? Risa Montano, good evening po, Attorney Bato. Attorney Toto, pala hindi ako si Bato Si Totorne ako, si Bato naman, si Bato, si Batorne. Tawag ni Alan Peter kay Tano, Batorne. Mr. Romualdez Tambe, okay, Nuclear Reactors Contempt yun. Mr. Romualdez Tambe, bawal NPA dyan. Virgie Piquero, Abnoy NPA, JJA, gusto nila, madali lang daw mag-impeach ng elected official. Binuto ng tao yan. Dapat, diba? Dapat tingnan naman lang sa aspeto na binuto ng tao, hindi niya binuto. Kaya tao lang may karapatan magtanggal. Argo, Katoto, iboto mo na si Sara. Tingnan natin kung ano mangyari. Kasi hindi ko siya binuto si Sara. Yan ang katotohanan ng buhay. Ang aking vice president noon, sino bang tumatakbong vice presidente noon?
Ang vice president ko nun, hindi ako magkamali si ang tumakbo si Isko, di ba? Tapos, si Doc Willie Ong ang vice president ko. Si Risa Montano, yes po, attorney, manalo talaga si BP Sara, kaya ini-impeach. Mr. Romualdez Tambi, Bergie Piquero, o sabi ni Mr. Romualdez Tambi, RIP, rest impeachment. Ganun ba yun? Rest in peace o rest impeachment? Bergie Piquero, balakid si BP Sara, kaya impeach. Mr. Silent, tama, mananalo talaga si Sara kahit dito sa Saipan, Duterte talaga. Kaya ito tama palang kanta nila, no? Sa Pilipinas, Duterte pa rin. Yan ang kanta nila, di ba? Yung theme song ng mga DDS. Carlo, Jolina, Olivia. Si Lenny, hindi mo nabanggit. Si Lenny, tingnan natin kung mukhang gusto niya lang ata sa Naga na lang. Sabi ni Trillanes, hindi daw siya tatakbo. Problema kay Trillanes, sinisiraan niya si Lenny. Kung mo, hindi lang siya kinampihan ni Lenny noong nakarang election sa presidential. Ngayon, yan po lang yung email address ni Chief Justice. No? Nilagay ko kung baka merong gusto siya nyo mag-email kay Chief Justice para sa akin. Pakisabi nyo lang po kung talagang tulungan nyo ako para sa akin maibalik ang lisensya ko. Ito po ang sasabihin ninyo sa sulat ninyo. Pakisabi sa kanya kung ano ang tulong na binibigay ko na mabigyan ng kaalaman sa batas ang mga nakikinig sa akin. Pangalawa, pakisabi po sa Supreme Court na kawawa naman ako na wala akong hanap buhay. Siyempre wala akong hanap buhay. Ito lang insa natin, vlogging. Pero hindi naman sapat. Next is, mas makatulong ako sa mamamayan. Mas maraming akong, kasi nung abogado po ako, marami po akong tinulungan ng mga walang pera na pinanalo ko, lalo ng mga pulis. Dami kong pulis na naging kliyente na walang bayad, kundi hearing, yan ang binabayaran na sa akin, mag-hearing, pakainin ako, tapos konting bahala ni sila, kung may makukuha sa sweldo, binibigyan ako. Mga pulis yan. Tapos marami din akong pinanalo ng mga tauhan ni Ombracato. Dinipinsahan ko rin yung mga BIFF. Dinipinsahan ko rin ng mga MNLF na mga commander. May mga kliyente rin ako na dinipinsahan ko ng mga MILF commander. Kaya ganun po nature ng aking mga kliyente. Ang pinakauna ko pong kliyente ay taga Nueva Ecija. Doon ang kaso sa Nueva Ecija. Nanalo ako sa kasong libel. Ang binayad sa akin ng aking kliyente na asawa na magsasaka diyan sa Barrio Mangino sa Gapan, Nueva Ecija. Ang binayad po sa akin, alam niyo isang manok na inahin at yung 3 itlog niya binigay sa akin. Ibig sabihin, ginilala ko bilang isang I love you na sinasabi sa akin ng aking kliyente na magsasaka ng Barrio Mangino, Gapan City. Oy, Eming Pascual, mukhang naiba ng landas mo Wala ka na yung dating hinahangaan ko na Eming Pascual. Tumanggap ka rin ng 150 million kay Tambaloslos para pumirma na ng impeachment lamang kay Sara. Ganun po si Eming Pascual. Hindi ko alam kung binoto pa siya ulit naman din ito, nagde-develop din ito ng dynasty si Eming Pascual sa Gapan. Ang asawa niya, mayor. Siya, congressman. So, Emmanuel Chan, masyado naman onion skin itong mga senator na binababoy ang proseso. Nasaan na ang nilustay na pundo ng bayan. Si Raulo na lang ang boboto kay Sara. Ay ikaw, sa tingin mo Emmanuel Chan, si Raulo, pero sa sobra sa pupusta pa ako, mas manalo siya kahit hindi ko siya iboboto. Mananalo po siya, Emmanuel Chan. Si Raulo na lang po boboto. Di, bahala na kung tawagin mo DDS na si Raulo, iboboto pa rin nila. Napatunayan na po nung nakarang eleksyon, Emmanuel Chan. Di ba, bagsak na nga si Aimee at si Camille Villar. That's number 16 na. Nung inendorso ni Sara, 2 linggo lang, umangat, bumalik, nanalo pa. Ganun lang po, Emmanuel Chan. Let us be fair. Ngayon, pag, simulan natin ngayon, pag nag-akusa tayo sa mga politiko, pag wala pa tayong sabihin niyo, paniniwala ko nagnakaw ka. Ganun, lagay mo na paniniwala ko.
Kasi hindi niyo pwede sabihin natin na kahit sinong politiko, kahit si Tambaluso, sabihin natin nagnakaw. Hindi pwede natin sabihin na magnanakaw ka. Kundi, paniwala ko ay nagnakaw ka. Okay? Tapos, si Ivy Valen, basta magsip-sip ka na lang, magsip-sip, katoto, baka mapansin ng isi. Hindi naman ako nagsisip-sip. Wala po akong problema kahit hindi po ako ibalik ang aking lisensya. Iyan na lang kapalaran ko. Then I took it as my fate. The fate that befalls me is I consider it as fate destined by God. Yan ang binigay sa akin ni Allah. So wala po ako mangyari. Kaya sa lahat ng mga pagariakan, sa mga Maranao, mga pakat, sa mga kapatid ko diyan, sa mga tausog, mga samal, lahat ng mga Muslim ro sa Barm, Agos sa Sulo. Mapia magabi sa inyo langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Sela, Sir, support always our Constitution. Dapat lang. Geoffrey, katoto, nagtataka lang bakit ngawa yung mga kontra sa resulta ng kabotohan sa Senado, di laging numbers game. Pero sa totoo lang, yung mga pinapalabas nila na Octa Research, Pulse Asia, SWS na kunwari, nilalabas na 8 sa 10 na Pilipino ay gusto na matuloy impeachment. Naniwala ba kayo doon? Ako po hindi naniwala. Anong rason ko bakit hindi ko naniwala? Nung nakaraang eleksyon po, ay sinabi nila number 1 si Erwin Tulfo. Bumagsak, number 4 lang. Kasi, ang totoong survey na ang boto ng tao, nang lumabas ng boto, 90% po ng boto ng Mindanao ay bumoto sa lahat ng kandidato ni Duterte. 90% sa Mindanao. At saka, sabihin ko, 70% sa boto ng mga Cebu province alone. Hindi ko na binabanggit yung Samar, Leyte, Biliran, Negros Occidental, Negros Oriental, Panay Island, Siquijor, Camiguin. Hindi ko na binabanggit Bohol, hindi ko na binabanggit yan. Pero kung nagkaroon lang ng pera yung mga Duterte senatorial candidates, malamang mananalo sila kasi kung may pera sila, pwede silang kumampanya sa lahat ng probinsya. Sila ay number 1 doon sa silang lahat po ay pasok sa Mindanao. Ang hindi lang sila pasok, lahat ay dito sa Visayas. So ngayon, kung marami silang pera, dapat kung may pera lang ito si Raul Lambino na taga Pangasinan, siguro na ipapanalo niya rin sa Pangasinan lahat ng Duterte na mga kandidato. Ganun na, pinakamataas na boto sa kanila si Attorney Jimmy Bundok, yung musikero, di ba? Okay, pagpatuloy tayo, si Jeffrey, katoto, nagtataka kung bakit ginagawa, nabasa ko na pala Jeffrey. Jason, good morning, sir. Good evening, Sir Toto. Dennis Causing, kapatid ko po. Mahal na mahal kong kapatid. Yung mga ko dyan, mga pamangking ko dyan, alagaan mo. Boy Tekling, finger and red number, 1 finger red. Ginaline Isaac, maayong gabi ka, Toto. Nag-like na ako watching from Shanghai, China. Ay, okay sa China ba dyan? Minsan na pupunta ko sa Shanghai. Kindly, pwede mo ako bigyan ng litrato mo dyan sa Shanghai, China para malaman naman natin kung ano ngayon nandiyan. Kasi masama ang impresyon ng Pilipino sa China eh. Pero nakapunta ko sa Hong Kong, ang ganda ng Hong Kong. Nakapunta ko sa Macau, sobrang ganda, super ganda. Napakaraming Pilipino rin sa Macau. At mas mura kung doon ka pupunta. At kung gusto mo ng Hong Kong, sakay ka lang sa bus, punta ka lang ng Hong Kong. Ganun po. Wala na po, hindi na po kailangan ng ferry. Okay? Nuclear reactor reacts. Soto, Pakilinan. Jonaline Becerra, Tambi, Bonjing daw, sabi ni Amy Marcos. Salamat po, Argo, sa iyong palipad. Mr. Silent, sana maibabalik na lisensya. Sana nga, sulatan niyo po si Chief Justice Alex Gismondo sa email address na binigay ko. Bergie Piquero, Jeffrey, mabuhay ka, Toto. Maraming natutunan sa iyo ayon sa legal na usapin. Kaya dapat ka maaring mababalik ang lisensya mo. Salamat po. Hanggang diyan na lang po at maraming salamat. Meron pa akong kaibigan na kausapin. His name is Peter. Peter the Great. Okay. Okay, ito na po. Maraming salamat po.